Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Kahandaan ng Pilipinas bilang chair at host ng ASEAN 2026, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kontrol sa access ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. kontra transparency ayon sa ilang kongresista. At sunod-sunod na minor eruptions na itala sa Bulkang Taal. Handa na ang Pilipinas na maging chair at host ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Regional Meeting sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagbubukas ng summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Narito ang report ni Joanna Besonia. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda na ang Pilipinas upang pangunahan ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Regional Bloc sa susunod na taon. Sa plenary session, kasabay ng opisyal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon, binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga inisyatibong praktikal at papakikinabangan ng lahat ng mamamayan sa rehiyon, gayon din ang malaking papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng stability, kooperasyon at patuloy na pag-unlad. And now, the moment we've been waiting for. It is time to officially place the Timor-Leste flag onto the stage, joining the other flags of ASEAN member states. Distinguished guests, it is now official. Timor-Leste is the 11th member of ASEAN. Samantala, isa sa highlight ng ASEAN Summit ngayong taon ang formal na deklarasyon ng pagsapi ng bansang Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng regional bloc na nilagdaan ng lahat ng existing ASEAN leaders kasama si Pangulong Marcos. Sa unang araw ng summit, nagkaroon ng bilateral meetings si Pangulong Marcos kay Cambodian Prime Minister Hun Manet, Canadian Prime Minister Mark Carney at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul. Dumalo rin ang Pangulo sa 27th ASEAN-Japan Summit na isang makasaysayang pagpupulong kasama ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Sanai Takaichi. Isa sa pinakaabangan sa kabuuang summit ngayong taon ay ang formal na turnover ng ASEAN chairmanship sa Pilipinas para sa 2026 na gaganapin sa Martes sa pagtatapos ng summit. Huling hinawakan ng Pilipinas ang ASEAN chairmanship noong 2017 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Joanna Besonia, UNTV News and Rescue Malaysia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Seryoso si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na tuparin ang iniatas sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng malawakang reforma sa ahensya sa gitna ng issue ng korupsyon. Kabilang sa mga reforma na ito ay ang pagpapababa sa halaga ng materyales ng mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Narito ang report ni Nel Maribuho. In addition, DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items like asphalt, steel bar, cement are overpriced by as much as 50%, and actually there are some egregious examples where it's even more than that. Bago umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN Summit, inatasan niya ang Department of Public Works and Highways na ibabase 50% ang halaga ng ilang materyales na ginagamit sa infrastructure projects ng gobyerno. Ito ay matapos matuklasan na overpriced ang mga materyales na ito. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isa ito sa malaking reforma na kanyang gagawin sa ahensya, alinsunod na rin sa naging direktiba ng Pangulo. And I think itong directive ng ating Pangulo na ibaba ng in some materials up to 50% ang presyo ng mga materyales sa pag-construct ng mga kalye,
tulay, classroom, health center at iba pang mga proyekto ng DPWH, I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH, no, na in-announce ng Pangulo ngayon. At yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo. Paliwanag ng kalihim, malayo ang presyo ng materyales ng DPWH kumpara sa mga nasa merkado. Dahil sa pagbabago na ito, mas mababawasan pa niya ang korupsyon. Tiniyak ni Secretary Dizon na babantayang mabuti ang pagpapatupad ng mga proyekto upang hindi ito maging substandard o maging ghost projects. Kailangan din nating i-monitor ng mabuti ang pagpapagawa. Ang substandard na proyekto, ang ghost project, hindi lang yan nanggagaling sa presyo. Nanggagaling yan sa pandaraya ng mga taga-DPWH, kakuntsaba ang kung sino-sino man. Ayon sa kalihim, sa mga susunod na araw ay ia-anunsyo na niya ang mga gagawing ilang pagbabago sa ahensya. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ng ilang kongresista na kontra sa hinihinging transparency at accountability ng publiko mula sa gobyerno ang kontrol sa accessibility ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos ipahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan ng kontrol sa access at dapat may request sa SALN ng cabinet members dahil entitled ang mga ito sa partikular na antas ng seguridad at privacy. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Magagamit ng publiko panglaban sa korupsyon at pang-abuso ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SALN ng mga kawani at opisyal ng gobyerno. Kaya sa hininging transparency at accountability ng mga mamamayan, ang show ng Marcos Jr. Administration na magdagdag ng barriers sa accessibility SALN ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbat Party List Representative Percy Sandanya. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi naman ipinagkakait ang access sa SALN ng mga membro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit dapat ay may request at control sa access. Wala kaming denial of access, but we must control the access. Now, that should always be. Hindi pwedeng magsumulat ka na, ibigay na kagad na there are requirements that are to be stated there, the details. Purpose. The purpose must be legitimate kasi we do not let SALN to be a weapon because that will deter service in the public sector. You must do not ever forget that cabinet secretaries are the alter ego president. They are entitled to a level of security and privacy. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, may ibang paraan para ma-access ng media ang SALN ng cabinet members. Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Hindi one-size-fits-all ito. It all depends on the situation in which you file the request, for which you file the request. If we are satisfied that you have a legitimate request and your need for the SALN is necessary, we do it, we release. Pero giit ni Representative Sandanya kung seryoso talaga ang Marcos admin na makuha ang tiwala ng publiko sa sinasabi nitong paglaban sa katiwalian, kailangan mag-umpisa ito sa sarili nitong bakuran. Binatikos naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang panindigan ng Malacanang kaugnay ng SALN disclosure. Ayon sa kongresista, hindi pampolitika ang SALN kundi dokumento ng pananagutan. Hakbang din niya ito para protektahan ng mamamayan laban sa korupsyon at hindi para protektahan ng mga opisyal sa kahihiyan. Git pa nito, hindi delikado ang pagiging tapat kundi ang sistematikong pagtatago ng kayamanan habang lumulubog sa utang at kahirapan ng bayan. Ang tunay din anyang bantas seguridad ng bansa ay ang gobyernong hindi kayang maging tapat sa sarili niyang mamamayan. Hinamon naman ni House Deputy Minority Leader, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, si PBBM, na patunayan nitong iba siya sa sinundan nitong Pangulo. Anya, hindi pwedeng hanggang salita lang ang paglaban sa korupsyon na biglang kambyo at ang dami pang kuskus balungo sa simpleng paglalabas ng SALN. Bago ito, nauna nang ipinahayag ni PBBM na handa itong gawing available ang kanyang SALN sa sino mang nangangailangan nito, kabilang na ang Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman.
Hihikayatin niya rin anya ang mga miyembro ng kanyang gabinete na sundin ang kanyang halimbawa kaugnay ng saliin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtakda si Senator Panfilo Lacson ng petsa para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon kung ihahalal siyang muli bilang committee chairperson. Plano rin itong imbitahan ang ilang mahahalagang personalidad sa naturang pagdinig. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Lacson ang mga plano nito sa gitna ng mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang social media post, sinabi ni Senador Ping na sakaling muli siyang ihalal bilang chairperson ng Blue Ribbon sa November 10, itutuloy nito ang pagdinig sa November 14. Ayon sa senador, may plano rin siya para mapabilis ang paghahain ng mga kaso laban sa mga politiko, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga tiwaling kontraktor. Aniya, iimbitahan sa Blue Ribbon hearing ang isang very important witness at si dating Technician Orly Guteza para magbigay linaw sa kanyang sinumpaang salaysay. Si Zang umano'y testigong ipinresinta ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng komite noong September 25. Inihayag nito na nagdala siya ng malimitang pera na tinaguri ang basura sa mga bahay ni na dating ako Bicol List Representative Elizalde Co at late 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang nagbitiw si Lacson bilang Blue Ribbon Chair matapos makatanggap ng mga hindi paborableng pahayag mula sa kapwa senador. Kinumpirma naman ni Senate President Vicente III na pinakiusapan ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc na muling pamunuan ni Lacson ng naturang komite. Sa pagbabalasyon ng Kongreso sa November 10, isa sa pinal sa Senate plenary kung maihalal muli si Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Batay sa pinakabagong pag-aaral ng Okta Research, mayorya ng mga Pilipino ang hindi pabor sa pakikialam ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga usaping pampulitika. Ito ang lumabas sa resulta ng tugon ng masa survey na isinagawa noong Setyembre ngayong taon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. 70% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang tumututol sa paglahok ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga usaping pampulitika. Batay ito sa pinakabagong pag-aaral ng Okta Research. 5% lamang ang sumang-ayon dito, habang 22% naman ang hindi nakapagpapasya o undecided. Ang tugon ng masa survey ay isinagawa sa gitna ng mga usap-usapan hinggil sa umano'y planong kudeta at mga panawagang makialamang militar sa mga isyong pampulitika. Agad namang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang kudeta at sinabing nananatili silang tapat sa saligang batas. Sa kasagsagan ng issue, isinagawa ng Okta Research ang survey upang sukatin ang pananaw ng publiko tungkol sa mga panawagang makialamang AFP sa politika. Base sa resulta, mas marami sa mga tumanggi sa ideya ay mula sa Mindanao na may 79% at sinundan ng National Capital Region o NCR na may 78%. Ayon sa Okta, ang mataas na tiwala ng publiko sa AFP ay nakaangkla sa pagtitiwala ng mga Pilipino sa AFP na isang institusyon na propesyonal at walang pinapanigan sa politika. Ipinapakita rin ng survey na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang nananatiling sumusuporta sa demokrasya na nagpapatunay ng matatag na suporta ng publiko para sa civilian supremacy at sa saligang batas. Ang datos ng nasabing survey ay nakalap sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa mula September 25 hanggang September 30 ngayong taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 2,400 na traffic personnel ang ide-deploy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa UNDAS. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Edison Bong Nebriha, layunin ng deployment
na matiyak ang maayos na biyahe at seguridad ng mga motorista at bisita sa mga sementeryo. Ipatutupad din ng ahensya ang no absent, leave at no day off policy sa mga MMDA personnel mula October 30 hanggang November 3. Samantala, nagsagawa na rin ng clearing operations ang MMDA sa mga pangunahing sementeryo sa Metro Manila, kabilang ang Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, Loyola Memorial Park sa Marikina, Bagbag Cemetery at San Juan Cemetery. Hinikayat ng Department of Health o DOH ang mga magulang na huwag nang magsama ng kanilang mga anak kung pupunta sila sa sementeryo para sa undas. Sa isang news forum sa Quezon City nitong Sabado, sinabi ni DOH spokesperson Albert Domingo na maaari pang magkaroon ng influenza-like illnesses sa mga bata dahil siksika ng mga sementeryo. Maaari din silang makahawa sa iba kung sila ang nagtataglay ng mga sintomas ng sakit. Gayunman, kung nais pa rin isama ng mga magulang ang kanilang mga anak, pinapayuhan ng DOH ang mga ito na pagsuotin ng face mask at magdala ng sanitizer para sa proteksyon sa sakit. Binigyang diin ng bagong Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi ang hangarin ng bansa para sa free at open Indo-Pacific. Inihag niya ito sa pagdalo sa 47th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa Malaysia. Ito rin ang vision ng dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Ang ASEAN Summit ang first foreign trip ng Prime Minister Takaichi mula nang maihalal siya sa pwesto noong nakaraang linggo. Si Prime Minister Takaichi rin ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan. Nagkasundo ang Estados Unidos at China sa isang trade deal framework upang maiwasan ang bagong 100% taripa ng US sa mga produktong gawa ng China ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent matapos ang negosasyon sa Beijing. Ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Inihayag ni Treasury Secretary Scott Bessent na handang pumirma ang China sa isang kasunduan matapos ang 2 araw na negosasyon kasama ang kanilang mataas na opisyal sa kalakalan. Ayon kay Bessent, nakabuo ng isang framework para sa pagpupulong ni Pangulong Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa linggong ito upang maiwasan ang mas mahigpit na taripang nakatakdang ipatupad sa November 1. Dagdag pa nito, inaasahan din na magkakaroon ng deferral o pagpapaliban sa mga planong restriksyon ng China sa export ng rare earth minerals na mahalaga sa mga teknolohiya ng elektroniko at depensa. Ipinagmalaki ni Bessent na nagbigay ng malakas na negosasyong kapangyarihan si Pangulong Trump sa pamamagitan ng banta ng 100% taripa na anilay naging susi sa pagkakasundo ng dalawang panig. Sinabi niya na ang pagpupulong sa pagitan ni President Trump at Xi sa South Korea sa Huwebes ay magbubunga ng mas malalim na pagtalakay sa mga isyong pangkalakalan at pangkalusugan. Bukod sa usaping taripa, inaasahan din ni President Trump na tatalakayin ng isyong fentanyl, ang nakamamatay na droga na sinisisi ng US sa China bilang pinagmumulan ng mga kemikal. Sinabi ni Bessent na posibleng magkaroon din ng mga kasunduan sa pagbili ng mga produktong agrikultura ng Amerika kabilang na ang soybean. Kinumpirma naman ni Chinese trade negotiator na si Li Chenggang na umabot sila sa isang pansamantalang kasunduan ukol sa mga isyong kalakip ang fentanyl at exports control. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada.
Sinaksihan ni United States President Donald Trump ang paglagda ng mga bansang Cambodia at Thailand sa isang peace deal. Isinagawa ang paglagda sa Malaysia, kung saan isinasagawa rin ang 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Mayroong girian sa border ang Thailand at Cambodia, kung saan nagkaroon sila ng palitan ng puwersa ng militar gamit ang mga rocket at matataas na kalibre ng armas. Patuloy na nagpapakita ng aktibidad ang Bulkang Taal matapos ang magkakasunod na minor eruptions nitong Sabado at Linggo. Ang detalye sa report ni Lineth Bahay. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang isang minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal bandang alas 5:31 ng hapon nitong Sabado, Oktubre 25. Naglabas ang bulkan ng usok at abo na umabot sa 900 metro mula sa bunganga nito. Kinabukasan, October 26, muling nagkaroon ng pagsabog ang Taal at nagbuga ng plume na umabot sa 1,200 hanggang 2,100 metro sa ilang minor phreatic at phreatomagmatic eruptions. Bunsod nito agad na nagpatawag ng emergency meeting ang RDRRMC Calabarzon upang talakayin ang kasalukuyang aktibidad ng bulkan at mga kinakailangang hakbang sa seguridad. Ayon kay Paulo Reniva ng Taal Volcano Observatory, normal pa rin ang naturang aktibidad sa ilalim ng Alert Level 1, ngunit patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang bulkan. Samantala, nakaranas ng ulan na may halong abo at putik ang ilang bahagi ng Talisay, Laurel, Balete, San Nicolas at Agoncillo, kung saan nakaramdam din ng amoy ng volcanic gas. Pinapaalalahanan ng publiko na umiwas sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater at mahigpit na sumunod sa mga abiso ng PHIVOLCS at mga lokal na otoridad. Lineth Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-full alert ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City upang masiguro sa mga residente ang kanilang kahandaan kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon noong Biyernes ng gabi. Narito ang report ni Gladys Tawabi. Nagpatupad ng mga hakbang ang pamahalaan ng Canlaon City matapos ang maliit na pagsabog ng Bulkang Canlaon noong Biyernes ng gabi. Nakahanda na ang mga rescue team, mga sasakyan at kagamitan sa mga piling lugar. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa mga paaralang posibleng gawing evacuation center. Activated na rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Council at may siren system na rin para sa agarang babala sa publiko. Patuloy naman ang koordinasyon ng OCD, DSWD at DILG sa mga lokal na pamahalaan. Naka-standby na rin ang mga relief goods at pondo para sa mga residenteng posibleng maapektuhan. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Nangangahulugang aktibo pa ito at posibleng maglabas ng mas malakas na pagsabog. Patuloy rin ang paalala sa publiko, manatiling alerto at kalmado at iwasang lumapit sa 4-kilometer danger zone. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of 1 John chapter 2 verse 4 na nagsasabi, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Morning! Yes! Good surprise! Good morning! Ay, naku, salamat sa Diyos. Thank God it's Monday morning na mga kasambay. Alam mo, yung iba dyan, excited pumasok, di ba? Excited makita yung mga friends nila. Yung iba ayaw. Alam mo, di ba? Pagod na.
Pero kailangan kong pumasok. Pero kamusta yung mga gising nyo? Okay naman, okay naman. Nakatulog naman kagabi, okay naman. Nakatulog. Okay naman. Okay naman ang mga Okay ba yung 2 hours? Pwede 2 na yun? hours, tulog na. Si Tini, parang di na natutulog talaga yan Natutulog naman ako. Law school eh, naglo-law school eh. Ako naman, sobrang aga ko nagising. 3:30 pa lang gising na ako. Pero hindi nga ako nakasama kanina sa Rise and Shine, di ba? Kasi yung lisensya ko na. Sa presinto ka naman. Hahanapin niya pa. Pero mahal ko kayo. At syempre, isa na naman tong araw na pinagpapasalamat po natin sa Diyos na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay at yung mga kaibigan kong very mapagpatawad. Opo. At syempre, yung mga taong nagbibigay po sa atin ng inspirasyon, pag-asa at saya. Yes, kaya po sa mga medyo inaantok-antok pa, naku, mag-unat-unat na po kayo, mga kasangbahay, lalo na po yung mga pupunta po sa trabaho tsaka papasok sa school. Ingatan nawa po kayo ng Panginoon. Yes. Time check. Yung Wala yung alam ko. time check ngayon po ay 7:35 na ng umaga. Oras na para samahan nyo kami sa isang masayang Good Morning, Kuya! Of course, sa mga kasama kong host, simulan natin ang ating umaga sa Good News! Good news po sa ating mga kababayan dahil makakahinga na po tayo ng maluwag sa mga susunod na buwan dahil wala na pong magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing produkto. Yes! Kinumpirma na po ni DTI Secretary Cristina Roque na hindi na magkakaroon ng price hike sa mga basic goods tulad ng sardinas, noodles, kape, gatas at iba pang basic necessities at prime commodities hanggang matapos ang taon. Nako, magandang balita po ito lalo na sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad sa iba't ibang lugar sa bansa. Iyon. At ito naman, another good news para naman sa mga Makatizens. Pwede po kayong makabili ng murang bigas, prutas, gulay, frozen meat products at iba pang produkto sa Kadiwa ng Pangulo this coming October 29 sa Makati City Hall, Quadrangle. Magbubukas po ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga mamimili, huwag niyo pong kalimutang magdala ng eco-friendly bags upang mabawasan ang paggamit ng plastic. And syempre, attention po sa mga Q-citizens, especially sa mga negosyante at nagpaplano pa lang magtayo ng negosyo. Magkakaroon po ng libreng training kung paano pwedeng mapaunlad ang inyong negosyo gamit ang AI o Artificial Intelligence. Tuturuan kayo dito kung paano mag-automate ng tasks, magsagawa ng AI-enhanced data-driven decision-making, pagbutihin ang pakikipag-interact sa inyong mga customer at i-boost ang cost efficiency ng inyong negosyo. Gaganapin ang MSME Mentorship on AI Applications sa November 20, 2025. Araw po yan ng Webes, kaya markahan nyo na po yan mga kasambahay sa inyong mga kalendaryo. Sa mga interesado, mag-register na po kayo sa qcsbcdpo.com/mentorship-b2. Para naman po makita ang iba pang available workshop and training sessions, i-check nyo lamang po ang buong schedule sa qcsbcdpo.com/2025 or 2025 training calendar. Iyon. At kung kayo naman po ay nakatira sa Navota City at naghahanap ng trabaho, good news dahil nangangailangan ang lokal na pamahalaan ng mga sumusunod: rehabilitation medicine specialist, nurse, clerk at school janitor. Magpasa lang ng mga sumusunod na requirements sa City Human Resources Development Office sa first floor ng City Hall o mag-email sa chRDO@navotas.gov.ph. Ilista nyo na po ang mga requirements. Ito po letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, Head of City Human Resource Development Office. At ilagay ang posisyon na inyong ina-applyan. At accomplished personal data sheet at kopya po ng CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license or ID if applicable. Para po sa iba pang impormasyon, tumawag sa CHRDO sa 8281-8531 Local 106. Pwede po kayong magpasa ng application hanggang bukas, October 28, 2025.
At hindi lang yan ang good news dahil ngayon may magandang balita naman tayo para sa mga senior citizen ng Pasay City. Inilabas na po ang schedule ng pamamahagi ng inyong social pension this week. Ngayong araw po, nakaschedule na kumuha ng pension ang mga senior citizen ng Barangay 187. Bukas naman, October 28, ang mga taga-Barangay 188 at 189. Ang mga lolo at lola naman ng Barangay 190 ang nakatakdang kumuha ng social pension sa Miyerkules, October 29. At sa October 30 naman, ang mga taga-Barangay 191 to 192. Magtungo lamang po kayo sa OSCA office from 8 a.m. to 4 p.m. Dala ang mga sumusunod na requirements. Photocopy ng Pasay OSCA ID kung senior citizen ang kukuha. Pero kung ipapakuha nyo naman po sa iba, kailangan ng authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative, at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. For other concerns, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OSCA office sa numerong 8804-0976 o 8846-7703. Yan, at yan po ang ating good news mga kasangbahay. No? Sarap talaga makarinig ng mga balita na ganito. Kasi alam natin, dami talaga ng mga unfortunate events ngayon na nangyayari. Kaya yung makarinig tayo ng mga balita na magaganda, masarap mapakinggan. At eto, bukod sa good news, gusto niyo ba ng pampahappy ng heart? Oh, siyempre! We want ano that. ba yung siyempre mo? Siyempre, basta. Anong klaseng pangpasaya ng kabayan? Eto na. Eto, mga kasangbahay. Dahil isa pa pong good vibes ang hatid ng kabutihang loob na ipinakita po ng isang tatay sa Kapas Tarlac. Siya po ay si Tatay Ruben. Pagtitinda po ng taho ang kanyang ikinabubuhay. Pero noong October 6 ay ipinamimigay niya po ng libre ang kanyang panindang taho. Alam niyo po ba mga kasangbahay kung bakit? Bakit? Dahil kaarawan pala yun ni Tatay Ruben. Naglagay po siya ng maliit na karatula na may nakalagay na, birthday ko ngayon, libre ang taho. Wow. At ang pangyayari pong ito ay nakita at pinost ng photographer na si Fritz de la Cruz sa kanyang Facebook page na The Creative Chronicles. Ayon po kay Fritz, tinanong niya si Tatay Ruben kung bakit niya ito ginagawa. Ang sagot daw sa kanya ni Tatay Ruben, kahit mahirap lang ako, ang importante na papasaya natin ang mga tao kahit sa simpleng bagay. Oo. At kahit hirap din po sa buhay si Tatay Ruben, mas pinili niyang magpasaya ng kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay na mula sa puso. Isa po itong paalala na ang tunay na pagdiriwang ng espesyal na araw sa ating buhay ay hindi masusukat sa kung gaano karami ang ating mga natanggap, kundi po kung paano natin ibinabahagi sa iba ang kaunti na mayroon tayo. Maraming salamat po, Tatay Ruben, sa kabutihan po ng inyong puso at nagbigay po ito ng inspirasyon sa amin na gumawa rin po ng mabuti sa ating kapwa. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon, 10 po ng inyong mahal sa buhay. Nakakatuwa, no? Awesome. Minsan talaga yung mga less pa yung meron sila sa buhay. Sila yung pag nagbigay, parang all out palagi eh. Kaya sobrang nakakatuwa. Very inspirational. Naka-experience ako niyan sa jeep naman. Dahil birthday niya, wala ring bayad sa pasada. Yung mga pasahero dun sa kanyang jeep. Kanya-kanya talaga ng mabubuting gawa. Nakakatuwa yung mga ganito. Oo, tama yan. At saka hindi natin alam, no, sobrang gaganda ng mga ganitong mga storya. Kasi sa dinami-dami ba naman na mga stress na nararamdaman natin sa araw-araw. Gaya na lang po ng traffic, trabaho, at mga bayarin. Naku, minsan po pati mga problema sa pamilya meron pa tayo. Lahat po tayo may kanya-kanya pong paraan para kumalma at mag-recharge. Kaya po, ayon po sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS, alam niyo po ba mga kasangbahay na ang pananalangin o pagdarasal at pakikilahok sa spiritual activities ang pinaka-common na coping method ng mga Pilipino sa pagtanggal ng stress at hindi yung shopping, travel o food trip. Ibig sabihin po mga kasangbahay, kahit gaano kabigat ang problema, ang Diyos pa rin ang takbuhan ng mga Pinoy. Sa Kanya po tayo humuhugot ng pag-asa, lakas at katahimikan ng isip. Kaya po,
mga kasangbahay, no po, sa gitna ng lahat po ng pagod at pagsubok, ang pananampalataya pa rin ang nagbibigay sa atin ng peace of mind. At para mas mapag-usapan pa natin ang tungkol dyan, kasama natin ngayon si Mr. John Lavinia, isang psychiatric nurse sa National Center for Mental Health. Good morning! Good morning, Sir John. Welcome to the show. Good morning po, Sir John. Good morning po. Sige po, dito po tayo. Good morning po. Ayan, Sir John, welcome po sa Good Morning, Kuya. At napapanahon po nga itong ating topic for today. Matanong lang namin po kayo ngayon dahil trending po ngayon yung usapin po tungkol po sa mental health. At kung hindi nyo po nalalaman mga kasangbahay, ang October ay Mental Health Awareness Month. Ayan. At dito po, sa nilabas po na survey ng SWS o Social Weather Station, majority po ng mga tinanong nila talagang sinasabi na nakakapagpatanggal po ng stress yung pananalangin po sa Diyos. At ito po yung unang ginagawa talaga pag nasa-stress. Ano pong masasabi niyo po dito? For me po kasi talaga, pagdating po kasi talaga sa mga problema natin talaga sa buhay, ang unang pinakamaganda talaga natin gagawin talaga is manalangin po talaga. Kasi yun po talaga tayo makakakuha ng guidance. Doon natin kasi talaga makikita yung pinakamagandang sagot at pinakamagandang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Kasi pag wala po kasi talaga tayong Diyos, wala tayong magagawang maganda. Kasi siya lang po talaga yung pwedeng magbigay ng magandang bagay sa atin. Pero pag-usapan po natin ngayon yung mental health talaga. Kasi nga yung iba, mas priority na minsan physical health nila. Pero pag-usapan natin, gaano po ba ka-importante rin ang mental health na alagaan din natin ang mental health natin? Kasi po ang mental health po kasi talaga is pinakamaganda ka po kasi talaga niyan is pag ang mental health po kasi ang unang-una, susunod po kasi physical, emotional, pati po yung mga social life natin. So, kapag yung mental health natin is maganda, sunod-sunod na po yan. Kasi pag meron tayong problema sa buhay, talagang na-stress tayo, susunod yan hihina ang pakiramdam, mahihina ka, magkakasakit ka, magkukulong ka sa bahay. So, nawawala yung social life mo. Minsan, nagiging malungkot ka. So, emotional mo talaga nawawala. So, pag okay yung mental health mo, maganda lahat. So, katulad nga po na sinabi nyo, totoo yun, kapag may problema sa mental health, nagiging, hindi na rin siya functional as a person. Tama po ayaw na magtrabaho, ayaw na pumasok sa school. Kaya importante po talaga. Pero, sir, paano po ba namin malalaman kung ang isang tao, nagsistruggle po siya sa mental health niya? Marami kasing factors kasi talaga. Unang-una kasi talaga, ang tao, pag nagkakaroon ng problema, unang-una lumalapit talaga sa kaibigan. So, pero kung ikaw po kasi sa family, makikita mo yan sa tao pag yung dating masaya, nalulungkot, biglang nawawala yung saya niya, minsan nahihirapan ng matulog, minsan nandyan yung hindi na kumakain, basta malaking pagbabago. So, bilang isang family, kaibigan, nandyan talaga dapat yung support. Nandyan talaga yung dapat na pinakamaganda is tanungin mo siya araw-araw at mas maganda. Kasi makikita mo yan lalo na sa mata ng tao. Ang pinakamaganda, pag napansin mo talaga ang mata ng tao kasi talaga is medyo kakaiba, mapapansin mo yan may problema. So, kailangan talaga niyan tulong. Hindi lang siya makapagsalita. Kaya yung simpleng kumusta, very important din po talaga, para malaman natin. Tsaka maging aware din tayo sa mga behavior nila before at tsaka yung nangyayari ngayon. Kasi, ma-share ko lang po, sir, meron po akong naging friend na nagkaroon siya ng problema sa mental health. Mahilig po siyang kumanta. Tapos, parang after nun, hindi namin siya narinig for 4 months na kumanta. So parang nakita namin, ay may problema siguro siya kasi biglang nag-shift yung behavior. So doon pa lang, kasi nga kahit nga po ilang araw lang Kasi yung alam mo sa sarili mo, hindi ko siya nakikita. Lalo na't araw-araw mo siya nakikita o lagi mo siya nakikita. Doon mo lang makikita mo na So minsan, yung simpleng kamusta. Message mo lang, uy, kamusta ka? Napakalaking factor na sa kanya yun kasi alam niyang nandyan ka. Kahit na wala siya sa tabi mo, message lang. Alam niyang may suporta siya sa'yo. Meron ba tayo ibang mga signs na nag-struggle ang isang tao sa mental health problem? Kasi minsan na-focus natin malungkot. Kapag yung iba hindi naman sila ipapakita ng malungkot sila. Meron ba ibang mga signs na makikita na kahit na pinapakita nila, masaya naman sila,
na nagsustruggle sila sa mental health, ano yung mga signs po na dapat natin bantayan? Ang pinakamagandang dapat nating bantayan dyan po kasi talaga is yung worthlessness nila, yung the way sila magsalita. Okay. Minsan po kasi talaga is magkakaroon ka ng parang point, parang iba. Parang kunyari, sasabihin niya, kasi kahapon masaya ako, ngayon hindi. Meron na yun. May gusto ka na siyang parating sa'yo. Kasi pag ang tao, minsan gusto niyang magsalita. Pero hindi niya kayang sabihin sa'yo kasi baka hindi pa siya tiwala sa'yo. So, kung alam mo sa sarili mo na pag may taong to kailangan ng tulong kasi talaga, yung pag nakuha mo na yung loob niya, magsasalita at magsasalita yan. Kasi kahit anong saya niya pag nakuha mo yung loob niya, biglang iiyak yan. Pag may problema siya. So yung pa lang, tabihan mo lang siya, kahit di ka magsalita, iiyak yan. Magsasalita yan sa'yo. Kaya yung mga simple na, yung walang tag doon, hindi natin masabi, yung sign. Walang sign yun Yung tatabi na lang sa'yo, iiyak yan. Ano po sa tingin niyo yung mga dahilan dahil sinasabi niyo po, minsan hindi nila masabi. Ano po ba sa tingin niyo yung ibang mga dahilan kung bakit po yung isang tao nag-hesitate na humingi ng tulong or magsabi po ng mga nararamdaman po nila? Unang-una kasi talaga dyan is yung environment natin. Baka mamayang family nila kasi rin talaga hindi open. Hindi nila kaya magsalita kasi yung family sinasabihan, hindi, ano lang yan. Na-invalidate. Na-invalidate sila na, hindi, okay lang yan. Malungkot ka lang. So, hindi natin napapansin kakaganyan natin. 1 buwan na, 2 buwan na, tumatagal na hanggang hindi na nasasagutan, hindi na susolusyonan. So, ang nangyayari, pinakamaganda po nun kasi talaga, to all the families talaga, maganda kasi talaga magkaroon kayo ng communication. So, pag may nagsalita ang anak nyo ng ganito, kapatid nyo, mag-anak, tanggapin nyo kasi meron yan. Opo. Tsaka importante din talaga yung makinigan at tsaka yung tanggapin yung sinasabi. Kasi minsan naririnig ko din po sa mga ibang mga bata. Kaya ayaw ko magsabi sa magulang ko kasi sinasabi niya nung bata sila, kaya naman daw nila mag-isa. So parang feeling nila dapat ako din, strong din ako, nahihiya na magsabi. Kasi ngayon po kasi talaga iba na talaga yung yung ngayon. Kasi yung dati kasi talaga, to be honest, hinahagisan ako ng plato, naranasan ko yung wala. Kailangan tanggapin lang. Pero ngayon kasi po, ang mga bata, kasi dahil sa gadgets, sa environment na rin na, pag may napapanood sila, feeling nila sila yun So parang, pag napanood nila to, iiyak na lang sila. Kasi wala silang kakampi. Wala silang kasama. So, ang nagiging karamay nila, yung gadgets. So, nagkakaroon sila ng bumababa yung self-esteem nila, nawawalan sila ng social skills. Paano po ba emotional support na dapat natin gawin? Kunyari, meron tayong kaibigan or sa family members natin na-observe natin, siguro nagsastruggle siya sa mental health niya. Ano po bang suporta ang pwede natin gawin para sa kanila? Pinakamaganda po kasi dyan talaga is yung magkaroon muna kayo ng communication. Dapat matanggap mo na may problema talaga. Ikaw muna sa sarili mo. Accept kasi kailangan, ako muna natutulong. Dapat alam ko rin yung limitations ko. Baka mamaya hindi ako dapat tumulong sa kanya. Pero kung alam mo makakatulong ako, lapitan mo siya, usap kayo. Pag natanggap niya yung problema, lapit tayo sa mas nakakarapat. So, nandiyan po yung National Center for Mental Health na pwedeng tumulong po kasi train po ang mga doctors, nurses, psychiatrists, mga psychologists para po sa mga tao na may mga problema po sa mental health. At syempre nga po, 'di ba Sir John, hingi tayo ng tulong sa Diyos, yung manalangin tayo. Yun po talaga kasi sa lahat ng paggawa natin talaga, nandyan po dapat pagising pa lang natin manalangin na talaga tayo. Kasi nandyan po kasi talaga yung magbibigay ng lakas ng loob sa atin. Pero pwede po namin malaman sa practice nyo po as a psychiatric nurse, ano yung mga na-observe nyo po sa mga pasyenteng na-handle nyo po? Ano yung effect ng mga prayers sa kanila? Sa kanila po kasi talaga, ang panalangin po kasi talaga, napakalaki po kasi ng factor yun Kasi pag nandyan kasi yung alam nila na meron silang nalalapitan, kahit wala yung family nila, may suporta, alam nilang may malalapitan sila, kaya nilang ilabas Kaya nilang
nagiging solusyon yun, nagiging way yun para makipag-communicate sa'yo. Kasi pag alam nila yung taong to, binigay ni God sa'yo para makatulong sa'yo, magsasalita sila. Kasi di ba sa prayer natin lagi, sana po meron tao na makatulong sa akin. So baka ito na yun. Ito na yung taong binigay sa akin ni God. Oo, tsaka ako experience ko din po, no, Sir John, kapag halimbawa na nakakapag-isip ako ng hindi maganda, nakakaramdam po ako ng matinding kalungkutan. Ang una ko talagang ginagawa is yung umusal ka lang ng panalangin. Yes, kasi alam mo na alam mo na kapag sinabi mo sa kanya, may kakampi ka. Yung merong tutulong sa'yo na yung tulong hindi mabibigay ng kahit sinong tao. At mabibigyan ka din ng kapayapaan ng pag-iisip. Kakalma ka right after. Yes po. Tsaka isa pa naisip ko sa ako naman, isa sa hindi ko rin mahihingi or sa sarili ko hindi ko kayang ibigay, yung pag-asa nga. Kasi di ba kapag minsan ikaw sa sarili mo, hindi mo na alam kung, kunyari, kaya ka nga nasa stress kasi di ko na alam kung anong gagawin ko, nasa stress na ako. Pero kapag meron tayong malalapitan tulad ng Diyos, na siya magbibigay ng pag-asa sa akin. Yun ang experience ko naman na malaking bagay na meron tayong hope lagi. Na mabibigay ang Diyos na tulong. So yung hope siguro nakakatulong siya sa mental health natin talaga. No? Kasi pag nawala na yung hope talaga, and nagiging lumalala ang pasyente. Tsaka yun po talaga yung sinasabi nga sa psychology and psychiatry, di ba, sir? Yun yung hallmark feature ng depression, yung mawala na talaga sila ng pag-asa. Kasi di ba normal naman, di ba lagi nga sinasabi dati ni Kuya Daniel, ni Brother Eli na yung lungkot normal na nararamdaman ng tao. Bigay ng Diyos yan, part ng pagkatao natin yan. Pero yung hindi tayo makakarating dun sa mawawalan tayo ng pag-asa. Kasi alam natin, merong Diyos na nakaagapay sa atin. Ano naman po, sir, yung sa experience po ninyo? Kasi kayo, tinutulungan nyo yung mga tao na nangangailangan ng tulong sa problema nila sa mental health. Paano naman po kayo nagko-cope? Kasi kayo po may sarili din po kayong problema. Tapos daladalo nyo po yung problema ng ibang tao. Ano po yung nakakatulong sa inyo para mas mag-cope kayo sa mga ganitong sitwasyon? Ako po kasi talaga pag may mga problema talaga, kasi lalo na pagpasok pa lang alam mo na may problema na Kasi sa dami ng pasyente, iba-iba yan. So ako, ang gagawin ko sa talaga, magpadadasal muna ako. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako makakagawa kung wala talaga ang Diyos. So ngayon po, pag stress ka na talaga, doon na ako magkakaroon ng extra. Bowling ako, pumunta ako sa dance, sayaw, para po talaga ma-relax ako. Ma-release ko yung stress ko sa buhay. So syempre, makikinig ako ng mga prayers, music, yun na po. Yes po. So ano ma-advise natin in general sa mga tao na pwede nilang gawin para naman, kumbaga, kahit paano yung mahilo or mais yung mental health problems nila? So pinakamaganda talaga dyan is makuha mo yung dapat para na therapy sa'yo. Like kunyari, music therapy, art therapy, dance therapy. Yung simple magkaroon ka ng way to release your stress. Napakaganda na po. Not necessarily with the professional or medical professional, no? Kahit na something recreational na sarili mo. Yes, po yan. Yun na lang po kasi talaga, pag talagang hindi na talaga nasa end stage na talaga, doon na tayo nalapit na sick ng doctor kasi. Kasi ikaw pwede ka pang gumawa ng paraan di ba? Na matulungan mo yung sarili mo. Pero sir, paano naman po kapag na-feel nila na ay kailangan ko na talaga ng professional help, kailangan ko na mag-guide sa akin personally. Saan po ba sila pwedeng pumunta? Saan po sila pwedeng kumontak? So, pwede po silang pumunta po sa National Center for Mental Health. So, pwede po rin silang tumawag sa 8531-9001. So, meron pong local doon, yung pong para po sa OPS. Pwede po kayong mag-dial sa 1553 or 1800-1888-1553 po. So, meron rin po tayong cellphone po, smart po na 0919-057-1553. So, Globe po na 0917-899-8727 po. Sir, clarify ko lang, kasi sabi dito 24/7 yung hotline natin. Ibig sabihin, kahit hindi naman ako nag-struggle, gusto ko lang po nakausap, nalulungkot ako. Yes po, pwede po yun. Kung tipo meron po kailangan nyo lang po ng kausap, kailangan lang po mag-release ng tensions, ng stress, pwede po yan. Tatanggapin po nila yon. Di wala po tayo, hindi po kaya tatanggihan. Kasi napakaganda po kasi talagang mag-release talaga ng tension
paano naman po natin maihikay? Kunyari, meron tayong kakilala na na-observe natin, ay nako, parang nagsistruggle siya sa, sa mental health niya. Paano po natin siya may encourage na lumapit sa mga professionals tulad ninyo? Pagdating po kasi dyan, medyo mahirap kasi talaga siya. Eh. Napakahirap talaga nan. So, ang pinakamaganda kasi talaga niyan is mamulat talaga siya na yung problem niya ay hindi masama. Okay. Hindi siya Nakakahiya. hindi siya nakakahiya, hindi siya nakakatakot. Kasi normal na mararamdaman talaga nga ng tao yan. Ang ano na lang po natin is baka hindi mo lang control. Hindi mo lang alam yung dapat gawin. So meron talaga talang mga tao na dapat nating puntahan para makatulong sa'yo. Tama yan. Saka alisin na natin yung stigma na, ay, pag tumawag ako sa NCMH, mental, baka sabihin, baliw ako. Hindi po yung totoo. Yan. Pero, sir, ano naman yung mga tips na pwedeng mabigay po natin sa ating mga kasangbahay, sa ating mga kababayan, para po maalagaan po yung kanilang mental health? Pinakamaganda po kasi talaga niyan is matulog ng tama. Siyempre, at least 6 to 8 hours. Uminom ng maraming tubig. Kumain ng gulay. Siyempre, manalangin. Tapos po, ang ano po nun talaga, as much as possible, pumunta kayo sa mga recreational activities natin. So, yun po. Yun na po, at least yun na po yung ano natin pwedeng gawin. Maganda pala na lumalabas-labas. Kasi ngayon kasi marami nagtatrabaho, na work from home, na hindi na nakakalabas. Meron palang impact yun sa mental health natin. Yung mga open spaces, outdoors, meron pala siyang magandang effect sa atin. At pati exercise pala kailangan ng mental health. Kasi inisip natin, exercise, para sa katawan lang yan, physical health yan. Meron pala siyang effect sa ating mental health. Yes po, napakalaking factor po kasi pa rin talaga ng exercise sa katawan. Kasi yung ilalabas mo, may stretch mo man lang yung katawan mo, yung maganda na yun sa brain natin na tipong ma-release natin yung tension, yung stress, anxiety, yung lahat may ilabas natin. Kahit simpleng bagay lang nun, napakaganda na sa Oo. Tsaka naalala mo, Joshua, dati sinasabi rin ni Doc Camille na kapag nag-exercise, yung brain natin nagre-release ng mga happy hormones. Kaya magiging happy tayo. Yung galaw-galaw, importante yan. Lalo na ngayon, yung mga majority ng stress nasa online. No? Parang maganda rin talaga na mag-disconnect muna tayo for a while. No? Na, sa mga experience niyo ba, may mga ganun talaga, gano'n ka taas yung rates na ang isa sa mga cause ng stress nila ay yung mga nakikita na sa social media, gadgets? Ngayon po kasi talaga, may mga patient kasi talaga kami sa NCMH na kaya nadadala sa NCMH, sobrang lulong na sa games. Okay. Tapos pag kunyari na-bash lang sila, depressed na sila. Nadali sila maapektuhan. Yes, ang bilis nilang maapektuhan. So, kaya po mas maganda talaga, at least detox natin yung gadgets talaga, mga games. Na mas maganda kasi, mas maganda travel tayo, gala tayo. Kailangan natin ng green environment talaga, mga mapupuno, para ma-detox tayo, ma-release natin yung magandang mapagaling. Tsaka di naman kailangan gumastos, sir, no? Kahit sa likod ng bukid lang, pwede na dyan, di ba? Maglatag kayo ng dyan, ng tela dyan, upo kayo, okay kain na po kayo yun, dyan. basta wala lang cellphone. Yun yung natin. Mag-detox lang tayo, kain lang konti, okay na po yun. Hirap. Yung iba parang naiisip din, parang ang hirap naman palang i-manage ng mental health ng isang tao. Pero sa experience nyo po ba, ano yung mga struggles nyo minsan sa mga pasyente ninyo? Paano, minsan kasi syempre, may mga iba sa kanila, siguro, mahirap mag-open up, hirap silang siguro mag-voice out din ng nararamdaman nila. Paano pong ginagawa natin sa mga ganyan? Unang-una kasi talaga, pag may mga pasyente kaming nadadala sa amin, lalo na't yung hindi pa rin nila tanggap na talaga may problem sila. Ang lagi nilang sagot, di naman ako, wala namang problema, ba't ako nandito? Denial pa rin sila. So, ang amin na lang doon kasi is talaga, ang lagi namin ginagawa is kausapin lang ng kausapin. Talagang iparamdam mo lang sa kanila na hindi dahil dinala ka dito is may problema. Ang ano lang nun kasi baka hindi na natin control. Hindi ka na kaya ng family. So, ang ano lang doon, kaya dinala sa NCMH, is magkaroon, masik talaga yung pinakamagandang solusyon. Kaya, nandyan kami para makausap ka.
Oo, tsaka totoo yung sinasabi po nila pala, Sir John, no? Yung the first step to healing is acceptance. Yes. Tagapin natin na okay lang na at this time vulnerable ka, okay lang yun. Na this time hindi mo kaya, okay lang yun. Normal po na makaramdam ng mga ganito feelings. Kasi okay, ano po talaga, ang ano lang po kasi talaga nan is, doon babalik pa rin tayo sa pananalangin. Kasi pag every time na mananalangin kasi talaga tayo, nagkakaroon tayo ng pag-asa na bukas okay na tayo. Na pag lumapit ako sa doktor, lumapit ako sa ganitong tao na matutulungan ako, pwedeng mag-boost kasi yung self-esteem mo. Kasi alam mo magkakaroon ka ng pag-asa sa sarili. Tsaka yung pag-asa na may gagabay sa'yo. Yes, totoo po yan. Sa practice niyo po, gusto ko lang malaman para din sa awareness ng ating mga viewers, no? Ano ba yung figures ngayon, data ngayon na saan ba mas marami ang rates ng mga mental health problems? Mas common po ba ito sa mas matatanda or meron ba yung mga bata din? Pwede ba sila magkaroon ng mental health problems? As of now po kasi talaga lahat meron. So wala po tong wala na pong pinipili. Oo. Kasi lahat kasi tayo nakakaramdam talaga ng emotional problems. So ang ano na lang doon is depende na lang po kasi talaga kung sino. Ngayon po kasi talaga marami na rin kabataan yung napupunta sa amin. May mga elementary, high school. Opo, meron na po talaga. Kasi lalo na yung mga schools nila na ang hihirap na po kasi talaga ng topics. Nahihirapan sila, mapagalitan lang ni tatay, nadidepress na. So, kaya hindi na po natin masasabi na pag si matanda, sila yung prone, hindi na po. Hindi. Lahat na po, patas na po talaga. Lahat bantayan natin. Yes po, bantayan na po lahat. Kahit si lolo, nandyan po, pwede po. At saka yung pinaka-importante, no, regardless ng edad, bata, matanda, regardless din ng edad, pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos, manalangin tayo, at sigurado, no, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon, no, lalo na sa kanyang mga anak. Thank you so much po for joining us this morning, Mr. John Lavinia. And thank you din po sa pag-share po ng inyong insights at advice na sigurado pong nakatulong at very meaningful po para po sa atin pong mga kababayan at mga kasangbahay po na nanonood po ngayon sa atin. And importante din to, no, sa mga kasangbahay po natin na nanonood na magkaroon ng awareness dito po sa mental health. Again, maraming salamat, Mr. John Lavinia. Mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Mga kasambahay, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. This October po ay ipinagdiriwang po natin ang Philippine Nurses Week. At syempre, kasama rin po tayo sa nag-celebrate para po sa ating mga everyday heroes and scrubs. Kaya po ngayong araw, kasama natin ang isa sa kanila na dedicated nurse. Siya po si Miss Christine Ann Agtarap, Nursing Assistant ng River Valley Eye Center Specialty Clinics. At siya po ang kasama natin ngayon na magluluto ng ating almusal! Good morning po, Nurse Christine! Yes, parang ano lang, no, Miss Universe po. Sige po, bati po kayo sa ating mga kasangbahay. Po, sa lahat po ng nanonood dyan. Ayan, syempre po, una, maraming salamat po sa pag-guest niyo po dito. At syempre, kami po ay saludo po sa trabaho niyo bilang isang nurse po. Kanina kasi nakapag-chikahan na kami ng konti mga kasangbahay. Pero ito na nga, interview na natin si Miss Christine. Excited na. Miss Christine, ang question ko, paano po ba kayo nag-start po as a nurse? At paano po kayo natulak bilang isang nurse po? So, as nursing assistant, may story po kasi yan eh. So, nung bata pa po ako, may sakit po ako noon. Hikain ako noon. Tapos, hirap po akong huminga. Tapos, yung papa ko noon, syempre, pag sa probinsya po kasi noon, walang tricycle na, mga 9 p.m., 10 p.m. So, yung tatay ko talaga noon is kinarga ako. Naglakad siya. Yung hospital na yun, malayo pa eh. So, nilakad niya yun.
papuntang hospital. So, yun pa lang, nung pala papunta din, agad inassist ako ng mga nurses. So, yun yung history na like, parang na-motivate kayo. Kasi syempre, hirap na hirap ako. Ayoko naman makita yung magulang ko na nahihirapan siya dahil sa akin. Tapos pagdating doon, parang, yan, inasikaso ako. So, na-feel niyo po yung care ng mga nurses sa inyo, no? Yung mga pag-a-assist nila. Tapos after nun, okay na ako. Tapos umuwi na kami. Tapos, grabe, na-motivate ko talaga yung yun yung binabalik-balikan ko. So parang from childhood po ito, naging pangarap mo na po na maging nurse, ganun po ba? Actually, it's nursing assistant. Parang, kasi usually yung mga ginagawa po ng mga nurse or nursing assistant, yun po yung mga ina-assist natin yung mga patient. Okay po. Very honorable and nakakatuwa po na doon nag-start. Minsan talaga yung mga mabubuting gawa, yun yung magsuspark sa'yo ng motivation na, ay, ito gusto ko itong gawin kasi na-inspire ako ng tao na to. Pero, Miss Christine, ano po ba yung hindi po namin alam sa profession po ninyo? Ano po ba yung mga trivia po ninyo dyan? Sige. Yung mga hindi pa nila alam sa akin, at saka yung mga nakakakilala sa akin. Madaldal ako, syempre. Bukod sa pag-care sa patient. Pag mag-care tayo sa patient, syempre, bilang professional, syempre, kailangan din i-care mo yung patient. Pero ang hindi nyo alam, sumasaya at kumakanta ako. Ay, sample naman! For example, ako po yung pasyente nyo, ganyan, may sakit po ako. Paano nyo po malagaan? Okay lang po yan. Ialagaan kita. After nun, pwede na kaming So parang pinaparamdam nyo po sa pasyente nyo na hindi lang work po yung trabaho po ninyo. Siyempre, pag nafe-feel po kasi ng pasyente yun na, ito seryoso sa trabaho. Siyempre, after nun, kailangan, kailangan mo rin po na ipakita sa kanila na pag-aaruga. Yes, exactly. Parang pag si Miss Christine, siya ang mag-aalo sa akin pagka may sakit ako, parang gagaling na ako agad. May message mo ako. Total na kapalo lang. Ay, sige po. Pero ito na nga, siyempre po, nag-prepare po tayo ng breakfast. Pero bago po natin ihanda yung ating lulutuin, matanong ko lang po, paano po ba kayo nagsastart po ng inyong araw? Sa routine po ninyo, syempre po, medyo nakapagod po yung trabaho ninyo. Nakapagluto pa ba kayo? Breakfast? Syempre, lagi kong pag-gising sa umaga, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Syempre, kasi syempre, wala naman tayo dito kung wala dito. So, syempre, after po nun, sikasuin ko po kasing nag-iisa kong anak. So, babae po siya, 2 years old, si Natalie Claire. Hello po, dito na si Mami. And then, ayun po, after po nun, syempre, paglulutuan ko siya. Okay po. Ano po favorite niya? Usually, ang niluluto ko lang sa kanya is egg, then sandwich, ay mga... Madali po prepare. Madali lang. Kasi syempre, ako nagpe-prepare din po ako nun eh. For work, ano? Yes. Then usually, mga tosino, mga fried rice. Okay. Ayun. Okay. At least, talagang very Asian tayo. Rice talaga. Rice is life. Rice is... Kailangan natin yun, rice. Kanina nga rin po nabanggit nyo sa akin na kailangan nyo po to boost the energy nyo kasi nga nakakapagod po yung work nyo. At minsan, di na po kayo nakakapag-lunch talaga. Parang, lalo na pag madami yung pasyente, syempre mas importante talaga yung breakfast natin, no? Kasi lalo na pag dapat nag-rice tayo in breakfast. Kasi kunwari katulad niyan sa mga medical field po natin, no? Madaming patient, pagdating mo sa clinic, ina-assist mo siya. After nun is sa haba ng process, yes po, gumagalaw ka, kumikilos ka. Syempre, huwag mo naman din pababayaan yung sarili mo, no? Syempre, mahirap yung gutom na gutom ka, tapos inaasikaso mo yung pasyente. Ikaw yung inasikaso po biglain. Yes, dapat po talaga breakfast first. Ayan, at dahil po dyan, halika, umpisahan na natin ang ating pagluluto, mga kasangbahay. Ito ang ipe-prepare sa atin ni Miss Christine. So, ano po ba yung lulutuin natin today? So, yung this morning. Yeah. Ayan, paano ba ito binubukas? Ayan, power. Hindi pa pala nakasaksak kasi, mga kasangbahay. Patawarin po. Okay, ayan. Sige po, ano po ba itong hinanda natin? Ang lulutuin po natin is usually na ginagawa namin or every morning po, no? It's fried rice. Okay. Meron din po tayong ham, then scrambled egg. Okay, so ayan, sige po. Paano na nga ba to? Ayun.
Dito tayo sa fry. Okay. Ayan. At dahil dyan, mga kasangbahay, ang ating po mga ingredients po para po sa fried rice with ham and egg. Siyempre, kailangan natin ng kanin. Kailangan natin ng rice. Mas maganda sana day-old rice po, no? Yeah. Para buhaghag. Pero kung bagong saing na din, walang problema. Kailangan din po natin ng minced garlic. Ito po, ayan. Pwedeng frozen na or yung kakadikdik nyo pa lang. Siyempre, kailangan din natin ng salt. Pangpalasa lang din natin yan or meron kayong MSG or seasoning, pwede rin po yan. Careful lang tayo sa paglagay niyan. At syempre, kailangan natin ng egg at ng ham. Alright! Yeah. So, kanina nag-pre-cook na kami ng ham natin. So, ito tanggalin natin para mapakita natin. Kasi nga, mabilisan lang tayo. Actually, yung ham naman, mga kasangbahay, di naman yan kailangan talaga super lutong-luto kasi pag binili mo yan, medyo pre-cook na rin naman siya. Okay po? Gloves pa. Kaya mag-gloves daw si Nurse Christine. Po. Isa lang po ba? Opo. Okay. Yan. Ako din ako nakikialam, no? So, ito po, usually yung breakfast po ninyo, no? Usually, yes. Usually po. Morning. Ayan. Tsaka kape, no? Masarap din ang kape. Grabe. Yun ang the best. Ang pagising po. Yes. Meron naman kaming prepare para sa'yo. Wow. Ayan, ginawan ka ni Kuya Stephen. Ayan, kape po para sa inyo. Ayan, so, nag-start lang tayo maggawa ng eggs po. Scrambled egg. Ayan, scrambled egg po. So, ito po, ano lang siya, binit lang natin. Ilang eggs po ito ba? 3? 4. 4 eggs. Itlog. Ayan. Pero sa inyo pong profession, Miss Christine, ano po yung hindi nyo naman makakalimutan na experience? Experience? Ilang taon na po bala kayo na? 6 years. 6 years. Yeah, way back 2019. Tapos, yung hindi ko makakalimutan, syempre, yung pandemic. Anong pandemic po? Yes, Grabe po kasi talaga. syempre, Frontliners po kayo. Yes, walang lumalabas na mga halos tao kasi takot nga po lumabas yun. Tapos bukod po doon is syempre pati ikaw sa sarili mo, hindi takot ka syempre. Tapos yung nagpipipii ka, like susuotin mo yung habang... yun pa yung time na nagkaubusan po ng mga PPE po. Yes. Paano po kayo nun? May mga meron nag-provide po yes, sa inyo? may provided naman po yung company namin. Tapos habang ina-assist mo yung pasyente, sinusab, kasi nagsasab din po kami dati. Siyempre, hindi mo naman hindi mo alam kung positive siya or negative siya. Hindi mo lang malalaman pag nagjo-duty? Kasi parang extended po ata mga duty niyo po yung time na yun eh. Kasi di ba... Opo, more on OT siya. Kasi nga, madaming nagpapa-swab, madaming nagpapa-check up. Minsan takot sila. So, nag-take kami na for online consultation. Okay, so ito na mga kasangbahay, medyo paluto na yung isang part ng ating scrambled egg. Ayan. So yung pandemic po, very challenging din po yun sa inyo, no? Yes po. Pero sa inyo po, kunwari po ngayon sa River Eye Valley Center po, no? Tama po ba? Yes. River Valley po ba? River Valley. River Yes, Valley Eye Center. Ayun. Ano po yung favorite nyo naman sa work po ninyo? Like yung highlights po ng trabaho ninyo? Siyempre, bukod sa may mga gwapo kang doctors, Gusto natin sa mga nakakasalubong. Mapag-good vibes sila, no? Yes. Bukod po doon, siyempre, wait lang. Sa mga pasyente nyo po, ano po yung mga memorable po na... Siyempre yung nagiging thankful ka kasi yung pag-a-assist mo lang sa patient tapos biglang pagbalik nila, may bibigay silang mga food or appreciate. To appreciate. Siyempre kahit yung maliit na bagay lang na thank you, siyempre para sa amin, it's very overwhelming na po yun, no? Pinapawisan na po. Ay, pinapawisan na. Pupunasan natin si Miss Christine. Wow, thank you so much. Ako po ang PA mo ngayon. Ako po ang assistant mo. Ayan. Kasi may prepare niyo po ako ng breakfast eh. Ayan. Pero I think medyo luto na po ito, no? Ayan. Okay na siya. Pero bukod po dun sa... Siyempre, mayroon tayong mga highlights po ng work po, no? Sige po, start na rin tayo magsangag. Ayan. Meron pong highlights ang work. Siyempre, hindi rin po mawawala, Miss Christine, yung parang napapagod ka, ganyan, yung challenges po sa trabaho. Gusto niyo po magpalit ng pan para medyo mas malaki po? Okay. Yan. Salamat. Yarn.
So ano naman po yung mga medyo challenging po sa trabaho po ninyo? Kasi nabanggit niyo po, di ba, meron po kayong anak. Kanino po iniwanan po ang inyong anak? May nagbabantay. May nagbabantay. Yes po. Pero gaano po ba katagal ang duty po ninyo? 8 hours naman po. Ngayon, yes. Tapos po, may mga OT-OT pa po yun. Kung kailangan, syempre po, sa trabaho, hindi lang naman for the assistant po yung kailangan. After nun, pag may ginagawang for paperworks, maganon, pwede na. Ganun din po ba? Kanina meron po kayong binanggit sa akin na parang yung work po ninyo, para siyang all around po. Tama po ba? Okay, tissue lang po. Tissue po. Ayan po. Ayan. Parang all around po kayo kasi sabi niyo parang ayaw mo na mag-stick lang kayo sa isang knowledge po na alam po. Tama po. No? So, kailangan din namin, syempre, bukod doon sa... Okay po, ayan. Pwede na tayo maglagay po ng kanin, mga kasambahay. Uy, ang sarap talaga ng garlic rice, no? Yes, lalo na kung bahaw. Ay, oo, correct. So yun nga po, speaking of dun sa work po ninyo, yung ginagawa ninyo po, gaano po siya nakakapagod? Nakakapagod siya in a way na, syempre, pag madaming patient, pero in a good back naman yun sa'yo, na syempre, natutulungan mo siya. So parang ano yan kumbaga, parang, syempre, pagod ka sa trabaho, tapos pagdating mo, nakita mo yung anak mo, wala na yung pagod mo. So, ganun din sa patients na nabibigay mo yung gusto nila, yung nabibigay mo yung healthcare nila, which is good na din po sa amin yun. Nakakawala na po ng pagod. At least passionate po kayo sa trabaho ninyo. Na, syempre, lahat naman po ng trabaho, di ba? Dadating ka at some point na medyo mapapagod ka talaga, pero hindi naman ibig sabihin na titigil ka na sa work mo. Yes. At saka yung motivation po, very siya talaga. Tapos hindi ka lang magfo-focus doon sa pag-a-assist ng patient. Siyempre, kailangan, after nun, tatanungin mo din yung patient kung ano yung mga... Sa mga hinahandle niyo po ba, ano po ba yung mostly po na hinahandle niyo? Mga patients po ng... may mga eye problems po? Eye problem. Bukod doon, meron tayong ENT, sa ears, nose, tsaka throat. Meron tayong gastro, yung sa mga sa sikmura, meron tayo sa ortho. So, lahat ng specialty, meron po kami. So, kayo po, all around po kayo doon? Yes, nag-OPD, tapos sa patient lahat. Wow, very nice. Mga kasangbahay, sobrang mabilis lang to. I think okay na siya. Ang atin pong fried rice, haluin lang natin ng bonggang-bongga. Para din mag-mix po yung ating mga, yung mga ingredients pa natin. Ma-incorporate yung lasa niya. Ayan. So, eto na. Luto na yung ating ham. Tapos yung ating egg. Pwede na rin natin sigurong ilipat yung ating fried rice dito. No, Miss Christine? Pwede na po yan, no? Konting halo na lang, I guess. Ayun. Okay, tapos na. Ayan. Ayan, sige po. Lagay na po natin. Alright. Ganun lang kabilis. Tsaka yung mga ganitong pagkain nga, Miss Christine, pwede mo siyang ibaon din sa... Siyempre, kung wala ka na talagang time. Ayan, tapos i-pre-pack mo na yan. Tapos, food mo siya for the day. Ayan. Pero syempre, mas maganda kung meron tayong ibang, like may gulay tayo. Syempre, fruits. Oo, ayan, fruits. Tsaka, syempre, hydration. Alright. Ito na po. Ayan, hawakan na to. Hawakan po natin ito. Ayan, meron na po tayong fried rice with ham and egg, mga kasangbahay. O, diba? Parang hindi naman pinawisan. Konti lang. Dahil gutom na. Dewy po yan, dewy yan. Tingnan niyo po sa screen, mukha po kayong glass skin. Pero ayun nga po, maraming salamat po, Nurse Christine, sa pag-prepare po ng ating breakfast. And of course, for sharing po yung story po ninyo, at saka yung mga challenges, and of course, the highlights po ng pagiging isang nurse po. And we are very proud po and thankful sa mga magigiting po nating mga nurses po. Yun nga, tinawag natin sila ng mga heroes in scrubs kasi talagang nararamdaman po namin yung mga pag-aalaga po ninyo. Actually, nung may time din, may kwento rin po ako, hahaba naman kasi. Kasi po dati po nung na-dengue po ako noon,
sobrang pag-aalaga po sa akin ng mga nurses po na super na-appreciate ko po talaga sila. Parang naging friend ko po sila for a time nung bata po ako. Kaya super thankful po kami sa inyo and we salute you po sa inyo pong profession. Very, very honorable po na trabaho. Maraming salamat po. Sige po, Miss Nurse Christine, baka meron naman po kayong gustong batiin po at i-promote. Go ahead po. Ayan. Yun. Thank you. Ayan. Gusto ko lang po batiin yung papa ko kasi birthday kahapon. Nagpapa-shoutout siya kay Homer Agtarap. Ayan. Hi, pa. Happy birthday po kahapon. Then, yan sa mga ka-work ko po sa QC sa Marikina. Dito panoorin niyo to. Ayan, kasi si Nurse Christine, kasama rin po natin siya mga kasangbahay sa mga medical mission po natin, lalong-lalo na po sa MCGI Clinic tuwing Friday. Sa Friday. Ayan po. Puntahan niyo ako doon. Ayan, baka meron po kayong gustong i-promote. Sige po, yung inyo pong yung eye center po. Go ahead po. Okay. So, okay na po yan. Okay na po yan. Sige po, bisitahin nyo na lang po si Nurse Christine. At saka, syempre po, maraming salamat po ulit for always volunteering po sa ating pong mga medical mission. Thank you so much po. At mamaya, kakainin po natin itong breakfast na inihanda po sa atin ni Nurse Christine. At syempre, puntahan na po natin ngayon ang ating iba pang mga kasama ang ating mga broskies at siskies dyan sa studio. Thank you, Ira! And of course, salamat din po, Nurse Christine, sa pag-prepare ng ating pong breakfast. Mamaya po, pupunta kami dyan. At binabati rin po namin ang lahat ng nurse sa bansa. Happy Philippine Nurses Week po sa inyo. Saludo po kami sa lahat ng nurses na patuloy na nagbibigay ng alaga, tapang at malasakit araw-araw. At gaya po ng laging ipinapaalala sa atin ni Kuya Daniel, sa bawat araw piliin natin maging mabuti sa salita, sa gawa at sa ating kapwa. Minsan simpleng ngiti o kabutihan lang sapat na para mapagaan ang loob ng iba. Kung nakakaramdam ng lungkot o kaunting pagod, huminga ka lang. Tandaan, laging may liwanag sa dulo ng lahat ng pagsubok. Sabi nga ni Kuya Daniel, magdasal at magtiwala sa magagawa ng Diyos. That's right! Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Patuloy tayong bumabangon, lumalaban at nagmamahal sa kabila ng lahat. At pagtapos ng maghapon, huwag nating kalimutang pasalamatan ang Diyos. Sa dulo po ng lahat, tandaan po natin, mas masaya ang buhay kapag may kabutihan, may pagmamahalan at may pag-asa. Kaya sama-sama po nating harapin ang bawat araw ng may ngiti, pananampalataya at pagmamahal. At dito po sa Good Morning Kuya, sama-sama tayong babangon, lilingon at laging magpapasalamat sa Diyos sa bawat araw. At lagi po natin ipadala sa bawat isa ang pag-ibig!